Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Araw po ng Tuesday mga kasama, 7 na po sa buwan po ng July 2026. Kumusta mga ka-idol? Kami po'y umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balita na kalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castellon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Unang-una sa lahat, headlines. Suspect sa pagbaril, patay sa isang traffic enforcer sa Cotabato City, tukoy na ng mga kapulisan. Ngunit di mo na kinilala. Una sa lahat, headlines. Isang lalaki nagpaputok ng baril habang nasa kasagsagan ng peace rally ng mga teacher sa bahagi po ng City Plaza kahapon. Ngunit walang na-recover na basyo ang ating mga otoridad. Una sa lahat, headlines. Isang tulak droga arestado naman ng City PNP kahapon sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Suspect sa pamamaril sa North Cotabato arestado ng mga kapulisan. Una sa lahat, headlines. High value individual at timbog naman sa police operation sa bahagi po ng North Cotabato. Una sa lahat, Ng, headlines. Samantala, hospital o mobile hospital iikot na sa mga barangay dito sa probinsya po ng Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Libreng sakay itatampok din po ng provincial government ng Maguindanao del Norte sa mga kababayan nito sa probinsya. Una sa lahat, headlines. Grupo na ilang guro dito sa Cotabato City at sa BARM nagrally upang ipanawagan ang umano'y backer system sa MBHTE at ipanawagan na ituloy ang investigasyon. Una sa lahat, headlines. Bangsamoro government na pinalawak ang serbisyo sa mga IP at sa mga badyaw. Una sa lahat, headlines. Bayan po ng Dato Saudi sa Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Nagdiriwang ng 23rd founding anniversary ngayong araw kung saan tampok ang mga aktibidad. Una sa lahat, headlines. BARM Health Minister pinabulaanan ang mayroong lamang silang mahigit sa 300 na mga appointed employees. Una sa lahat, headlines. National Transport Official suportado ang panukalang BARM Transport and Communication Code. Una sa lahat, headlines. Samantala, Pialeos Project Team nagsagawa ng koordinasyon para sa mga internet connectivity project sa mga liblib na paaralan sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. Kamustahan sa barangay ilulunsad naman ng Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, ito inabangan ng kababayan po natin kahapon na kung saan umarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kung saan ay meron silang napili na presiding officer sa naturang impeachment trial na si Senator Chis Escudero habang yung kanyang yung Senate President ay nasa tabi lamang po nito na nakaupo. Una sa lahat, headlines.
Samantala, ebidensya ng mga prosecution ng House na sinasabing galing sa BIR ay pinasoli ng Senado sa tanggapan ng BIR. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat, itong bagyong si Bobby na may local name na Inday Abhay. Umagupit na po sa Guam, patungo na po dito sa karagatan ng Pilipinas. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa this morning sa 90.9 FM. At syempre pa sa ating Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo pa updated sa mga kaganapan sa Cotabato City sa BARM. At dito rin po sa bahagi ng Kamaynilaan. Good morning sa mga driver na Sweet Lover na maaga pong gumising para mamasada. Biyahing awang Super Village Super sa mga tricycle driver sa downtown area. Good morning po sa inyo at sa mga bus driver at mga van driver. Siyempre pa sa ating mga mangingisda sa Eliana Bay at dito rin po sa Pawas area sa bahagi ng Ligwasang Mars. At sa ating mga farmers na gising na po sa mga sandaling ito, mapita sa kanulangon sa mga nagkakape sa mga sandaling ito ng native coffee na Anas. Pampagood vibes sa nagmamadaling araw po ng Tuesday, may sesyon sa Sangguniang Panglungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Good morning kay Danny Labrador at kay Nancy Rimonde, kay Sarmenta Abdul at kay Beth Swagabla, kay Sally Abdul Karim at kay Manisan Jezabel. Kay Abdul Sumagayan, good morning sa Layog. Kay Sir Dato Unoto Di Maukom ng Dato Saudi, good morning po sa inyo sir. Kumusta dyan sa pagdiriwang ng 23rd founding anniversary ng DSA? Kay Dato Tuguto ng SPD at kay Jun Kasan, kay Mine Akan Masukat. Kay Speed Andrea, good morning sa bagi ng makasindeg sa Midsayap. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Dito sa Cotabato City kahapon, nagkaroon po ng peaceful rally ang ilang mga teachers dito sa bahagi po ng Cotabato City Plaza na nanawagan ng investigasyon o ng patuloy na investigasyon dito sa MBHT ng Bangsamoro Parliament. Sa kadalang pagkilos, bitbit ng mga ralista mga tarpaulin na may panawagang imbestigahan ang umano'y anomalya sa naturang tanggapan at dapat ay mai-remit ang mga remittances sa GSIS at dapat maibigay ang 10,000 mahigit na mga item na bakanting mga posisyon. Ayon na sa mga nagprotesta, layunin ng kanilang pagkilos na may parating sa kinaukulan ang kanilang mga hinaing at panawagan para sa isang patas at masusing investigasyon sa naturang usapin. Unang radyo, unang balita. Kami po ay mga representatives ng United Bangsamoro Teachers Organization for Transparency. Kaninang umaga po, ginanap po namin sa may plaza, City Plaza, ang peace rally po kung saan nakilahok ang ilang mga kaguro gaya namin para po hatid o ipahayag ang aming mga gustong sabihin po sa MBHT po, sa mga opisyal, sa mga consultants, kung sino po yung dapat na i-address namin dito po sa mga gusto naming ipahayag po. Okay, so Unang radyo, unang balita.
Isa rin sa ipinanawagan kahapon ng mga teachers ang kanilang kahilingan na maging transparent ang buong proseso upang mapanatili ang tiwala ng mga aplikante at mga nasa serbisyo. Kanila ding ipinunto ang ng mga grupo o ng mga teacher na mailang guro na sa kabila ng pagkakaroon nila ng master's doctorate degree ay nahirapan pa rin na ma-promote. Umasa silang mabibigyan ng kaukulang aksyon ng kanilang hinaing upang maging patas ang sistema ng sektor ng edukasyon. Unang radyo, unang balita. Kung mapapanood po nila kanina yung peace rally po namin, apat lang yung nasabi namin doon na gusto namin panawagan. Yung remittances po ng GSIS, yung hiring po, yung process po ng hiring, tapos yung migration po ng mga items or plantilla positions from ARM to BARM. Opo. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang usapin mga kasama, dito naman sa bahagi po ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan kahapon na nagpatawag din po ng pulong balita na si Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinalinting upang magbigay linaw dito sa usapin ng migration ng mga empleyado ng DOH ARMM patungo po dito sa Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region. Anya, sa ngayon, meron na lamang 317 na mga bilang ang di pa po na migrate mula sa dating DOH ARMM dahil meron namang mahigit sa 3,154 na mabagong posisyon na nalikas sa ilalim po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula noong 2020 hanggang 2025. Kabilang dito ang 317 na mga natitira na lamang na mga galing sa ARMM, 147 mula sa Sumisip, para naman sa Maguindanao ay 165 at sa Lanao del Sur naman na pinoproseso na lamang din ang hinihintay mula sa tanggapan ng komisyon o Civil Service Commission. Bakit ngayon lang ho ninyo na dahil mayroon pong kumakalat na balita hinggil po sa ating ministry na di umano mayroon po tayong 312 lamang na mga appointments out of 4,660 ang nasa kamay ng ating mga empleyado under the Ministry of Health ayon sa Civil Service Commission BARM. At itong datos na ito ay nagmula po sa isang news outfit na kung saan ito po'y inihayag ng isang mataas na opisyal ng CSC BARM. Isang paglilinaw po para maayos natin and to set the data and the facts straight. Ayon sa ating tanggapan, dito sa issue na 312 pa lamang ang mayroong plantilla ay hindi po totoo. Sa katunayan, sa panahon ng BARM, ng ARMM, 1,686 po
ang total plantilla position na kung saan 317 po ang inaasikaso ngayon na hindi pa na-migrate. At on process lahat yan at nasa tamang proseso. Yung naiwan po na 3,154 positions ay newly created. It does not need any migration, but it is already approved at hawak na po ng ating mga kawani ang kanilang mga appointments. In totality, 4,840 ang kabuuang mga plantilla position na bumubuo sa Ministry of Health ng ating Bangsamoro Autonomous Region, wherein only 317 ang on process. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas, sa next mo ay ganapdang alas 5:17 na po ng umaga. Tatak RMN. Pumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At least klaro yan na Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding sa usapin po ng migration na kung sana ay 370 na lang yung nalalabi na kung sana ito yata yung pinaglalaban ni Health Minister last year pa sa dating pinuno ng CSC na kung sana ay hindi nga po nabigyan ito ng migration sa 317, hindi po 4,000 na plus dahil nasa 3,000 plus ay dito na po napasok sa MOH ng Bangsamoro Region. Atin na po nga ito ngayon mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Sinasabing di umano'y may nagpaputok kapon ng baril sa kasagsagan ng rally sa plaza. Dito naman ito sa bahagi po ng Magallanes malapit sa Krika kahapon. Wala umanong nakitang mga basyo ng bala. Ating anakuan sa detalye si Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Nilinaw ng Cotabato City Police Office na wala sila nakitang anumang ebidensya sa naganap na pamamaril sa Poblasyon 5 kahapon sa Cotabato City matapos ang isinagawang agarang verifikasyon at investigasyon. Ayon sa Cotabato City Police Office, wala silang nakuhang base ng bala o iba pang palatandaan na nagpapakitang may nagpaputok na baril sa lugar. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga upang matukoy ang buong pangyayari. Kinikayat din ng pulisya ang publiko na huwag magbahagi ng hindi beripikado o maling impormasyon sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng takot at kalituhan. Nilinaw rin ng CPBO na walang kaugnayan ang naiulat na insidente sa sinagawang peace rally sa Cotabato City kahapon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Unang Amen. radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Despite na napakaraming puwersa kahapon may mga sundalo pa at may mga polis na nakakalat sa plaza. Kumbaga parang may nakalusot pa rin na nagpabulabog. Nagtakbuhan yung mga tao din kahapon. Diyan malapit sa creek, malapit sa isang bangko. Samantala sa iba pang balita mga kasama, nakuha natin sa Radyoman.web sinasabing isa sa mga suspect daw sa pagbaril patay sa traffic enforcer na si Baste, tukoy na raw ng kapulisan. Maganda ito, ating nakuha na si Radyoman.web's Abang Ronda Presinto. Tukoy na ng Police Station 2 investigating team ang isa sa dalawang suspect na nasa likod ng pamamaril patay kay Sandy Boy Blaudin o mas kilalang Baste Masukat, miyembro ng CTTMC na naganap noong June 30 sa Procyon B, Pansakala, Mother Barangay Rosario Heights, Cotabato City. Sa progress report ng Presinto 2, minabuting hindi muna isinapubliko ang pagkakakilala ng suspect upang hindi madiskaril ang investigasyon, kung saan isang 26 anyos na lalaki POJ driver na taga Cotabato City ang suspect at isa pang John Doe na may taas sa 5'4
hanggang 5'6" feet na may kaitiman at katamtamang pangangatawan. Isinampa ang kasong murder sa ilalim ng Article 248 o murder ng revised penal code laban sa akusado na pirmado naman ng Cotabato City Prosecutor's Office na may docket number 2026-G-04893 na may petsang July 6, 2026. Itinuturing ng PNP Station 2 na lutas na ang kaso ni Baste Masukat habang iniintay na lamang ang ilalabas na warrant of arrest mula sa korte para sa pag-aresto sa mga suspek. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat na Twebs sa balitang yan. Sana'y mahuli yung naturang PUJ driver. So ibig sabihin na malamang may kaugnayan sa trabaho ni Baste. Yung pagbaril sa kanya, baka may nasita ito na driver ng PUJ. Dahil yung suspect ay isang PUJ driver. Samantala, dakwa natin si Radyo Mandato Jul, lalaki na kumpiska ng baril at asyabos sa search warrant operation. Sa detalye sa Radyo Mandato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Kalaboso ang isang lalaki matapos makuhanan ng iligal na droga sa search operation ng mga otoridad sa barangay Kilada, Matalam sa North Cotabato. Madaling araw kahapon, kinilala ang suspect na si Ales Rol, 42 anyos, walang trabaho, na ayon pa sa report ng kapulisan na recover mula sa kanyang bahay ang 4 na pakete ng pinaginalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 10 gramo at may tinatayang halaga na abot sa 68,000 pesos. Isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant na nilabas ng Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan, North Cotabato, kaugnay ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinangunahan ito ng Matalam Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Cotabato Police Provincial Office at PRO 12. Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang sospek habang inihanda na ang kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, dakwa natin ang report ni Radyoman Daisy, mga kasama. Ating ganakwan na si Radyoman Daisy sa kanyang report. DXMY Tatak RMN Report. Mas pinagtibay ng Ministry of Health o MOH BARM at Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang pagtutulungan matapos matagumpay na maisagawa ang ikalawang Joint Coordinating Committee meeting para sa Inawata no BARM project. Kabilang sa mga tinalakay sa pulong ang project accomplishments, baseline survey findings at strategic directions upang higit pang mapalakas ang mga serbisyo sa kalusugan at nutrisyon ng mga ina, bagong silang at mga bata sa BARM. Saklaw ng programa ang Cotabato City, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa unang yugto ng implementasyon. Magbibigay ang JICA ng technical na suporta, pagsasanay sa mga healthcare worker at tulong sa pagpapahusay ng mga kagamitan at sistema ng pamamahala sa kalusugan. Samantala, pangungunahan ng MOH ang pagpapatupad ng proyekto, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Kasama mo sa DXMY RMN Cotabato, Radyo Manday Simangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa ating Facebook page live kay Powridge Abdulrahman Impal. Sa Upper Tabiran kay Miss Bongko, good morning ng Qatar, at kay Violet Ningas Kapantuhan. Sa New Bohol, Kidapawan City kay Mar Baliwan. Sa Tugunan SGA kay Marvin Leon, kay LJ Landao, kay Ma'am Marites Carillo de la Torre Sedon. Good morning, Ma'am Bing. Watching from Talipapa ng RH9 kay Padre Elmar Cortel sa UP at kay Rohaila Dangenso. Sa Damulog Bukidnon kay Alfonso Mangelen Amira Bay ng KSA, kay Mike Bin Barager ng Crossing Pinaring, kay Wahidakan Mamalapat sa Kadayangan, kay Jeffrey Salvador, kay Noraida Dungon at kay Menji Ismael Dimatingkal sa Leong Kabuntalan, kay MP Rasul Enderas Ismael. Good morning, MP. Maayong buntag Pilipinas. Kay Bay Hashim Usopyang ng Mapia-Mapita Bangsamoro, kay Eugene Suan Gamosa at kay Simbay Adam, kay Amad Giamalon Baliwan sa GSKP at kay Jason Sandigan sa Linamunan, Talayan sa Maguindanao del Sur.
Kahapon, umpisa na po ng impeachment trial ni BP Sara. Ano ang inyong naging obserbasyon? Sa inyong palagay, sino yung naka-score kahapon sa unang araw? Ang defense o ang prosecution? Pero napansin natin dito sa prosecution panel, mga kongresista na mga masasabi nating mga 40 plus above o mga senior kontra dito sa defense panel na mga young, mga batang-bata, yung mga defense team ni BP Sara, ha? Lalo yung kanyang head na yung kanyang si Ma'am Season, si Attorney Season, mabilis din na magsalita. Pero yung kahapon, yung ano ba yun? Yung laway na isang prosecution na nakita sa Suma. Oras natin mga kasama, ganap ng 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyon, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras ganap ng alas 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita.
Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na nyo pong Radyoman ngayong araw po ng Tuesday mga kasama ngayon po aba, 7 na po sa buwan po ng July at mga kasama sabi nila yung bagyong si Bobby at may local name na Inday, aba, papasok na po dito sa Farah. Ano kayang maging dala po nito kahapon ng mga pag-ulan sa bagyo po ng Maguindanao del Sur. Pero sa atin dito, kagabi ang atin naranasang pag-ulan biglang malakas pero madali lamang din. Good morning sa nakatutok sa ating Facebook page live pa rin kay Abdul Sumagayan, kay Rihanna Samad ng Kuwait at kay Abdullah Makabalang. Mapia Mapita, Cotabato City from Marantao sa Marawi, Lanao Sur, kay Nuraida Nasio sa Sharif Agwak. Good morning po sa inyo kay RR Linas sa bahagi po ng Cotabato City. Kay Rihanna Samad, good morning. Sa Team Talipapa, kay Sarge Juanday at kay Kuya Rigor. Kay Ate Jane at Kuya Jun Amis, good morning po sa inyo. Dito rin po sa bahagi ng Awang, good morning kay Ma'am Diding at kay Kuya Tata, good morning po sa inyo. Dito rin po sa bahagi ng poblasyon 5 o poblasyon 6 sa bahagi po ng Washington area. Good morning. Diyan din po sa bahagi ng Bonifacio Street at dito rin po sa bahagi ng Mabini sa Barangay Bagua 3 sa Cotabato City. Good morning. Sa mga dagdag pa rin po ang balita natin mga kasama, kahapon nag-umpisa na po ang aktibidad ng 23rd founding anniversary po ng Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur na kung saan nag-umpisa po ito sa Quran Reading Contest na sinundan ng Municipal Talent at nagkaroon din po ng Mayor's Night at Medical Mission. Ngayong araw ang kanila pong araw mismo ng anibersaryo na kung sana ay bisita po nila si Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar Makakuwa at mga opisyales galing sa Provincial Government ng Maguindanao del Sur at iba pa mga kasama. Gagawin din po ang parada ngayong umaga, float parade ng mga iba't ibang agency at mga opisina o mga barangay sa naturang bayan. Magkakaroon din po ng Mayor's Night. Habang kalahok naman din ang iba't ibang mga paaralan sa naturang aktibidad. Unang radyo, unang balita. Reading competition and exhibition. Then sumunod dito yung medical mission ng BARM sa QOCM. Pangatlo, meron tayong SIPA Monkeys. At sa panghapon naman, meron tayong talent, yung mga katalinuhan ng lahat ng mag-aaral ng Dato Saudi Municipality. So ito yung day 1. Sa day 2 naman, doon meron tayong mga float parade na may mga prizes doon sa champion, first at second. Ito may mga meron din tayo dito mga prizes sa mga ganito at sadaka. At float parade, tuloy-tuloy na rin yung Mayor's Night natin at pagdating na ng mga bisita. Marami tayong mga aktibidad na gagawin sa loob ng 2 araw. Yung kasabay ng kanya pong anniversary ng bayan na 1 year na rin po sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Dato Saudi si Mayor Dato Basir Bancho Uto na kung saan ay kanya pong ibinida ang naging kapayapaan o mapayapang Dato Saudi sa nakalipas na 1 taon. Wala na pong mga bakbakan, wala na pong rido at wala din pong mga displacement na nangyari sa kanyang mga kababayan. Yan na ang nag-judge pero nakikita nila yung totoong pagbabago sa Dato Saudi Municipality. Ang pinakamalaking pagbabago dito, wala nang barilan, wala nang gulo, malaya na pumupunta sa palengke yung mga tao, malaya nang pinibinta yung kanilang paninda at higit sa lahat pinapalakpas nila yung agama nila. Sa bawat natatanggap na ayuda galing sa National Region Province, nakukuha nila ng walang labis, walang kulang. Ano yung nagtulak sa Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, ilulunsad na rin ng Provincial Government ng Maguindanao del Norte itong
mobile libreng sakay sa mga kababayan po dito sa 11 o 12 mga munisipyo sakop po ng probinsya ng Del Norte. Ito ang inahayag kahapon sa isinagawang press conference ni Governor Dato Tukaw Mastura kasama si Vice Governor Dato Marcial Sinswat at kanyang administrator. Pero na ring mobile hospital para iikot sa mga barangay dito sa buong probinsya. Unang radyo, unang balita. Ang natin bringing responsive governance to the communities para at least mag-feel ng tao talaga na there's a government. And I think this is the first time na nangyayari po sa ating mga probinsya. I think we have that program na i-cluster namin bawat barangay. So, magkano kami ng contact person in each municipality para yun ang magkano kung sino yung mga nangingailangan. Siyempre, lista nila yung, say for example, nangingailangan naman ng ngipin niya or magkaroon ng physical examination. So, ibigay mo na sa amin yung mga listahan para alam namin kung sino yung maipon doon sa class barangay namin. Para at least marami tayong masilbihan. Kasi ang problema dito, karamihan, kahit na yung pamasahe sa papuntang city para mag-doktor, wala. So kaya tayo na mismo, nakita niyo yung kung natin dyan, by hospital natin, na may operating room, may dental room, may x-ray room. Pero pag isa yung dinwatok, no? Yung mobile x-ray. Yung mobile x-ray. X-ray, yeah. So meron pa rin tayong isang ganun na parating na. So, we want to let the people feel na talagang may ano sa kanila, may mga sakit sa kanilang gobyerno ng Mindanao Norte. Of course, hindi natin magawa ito kung walang support na yung ating vice governors, ating provincial board. Siyempre, kailangan yung funding yan. So, kung kanya, maganda yung cooperation between provincial board and the leadership of Vice Governor Dato Marcial. And at least meron kaming middleman like our administrator nag-arrange itong cooperation between the provincial board and the office of the provincial governor. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, may kaugnay po dito sa naging impeachment kahapon ni BP Sara dyan sa Senado na kung saan inihayag po ng presiding officer ng naturang impeachment court na si Senador Chis Escudero. Siya yung naging punong abala, yung kanyang SP, Senate President na sa tabi lamang po nito. Nagsusulat, nagbibilang, ano ba? Sinabi ni Senador Chis Escudero ang presiding officer ng impeachment trial ni BP Sara na 16. Ang boto para makonvict si BP Sara sa impeachment complaint. Ito ang kanyang sinabi kahapon na kung saan ay sabi kasi ng iba na pwedeng 15 dahil ang sa ngayon ay 23 ang senador na nariyan dahil yung isa ay TNT. Pero ngayon ay ilan naman nakakulong? 2 plus isang tago ng tago. So 3 ang mga senador na di po nakakasipot dito sa naturang impeachment trial. Ito ang sinabi kahapon ni Senador Chis Escudero, mga kasama. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21, Article 7. It behooves, therefore, all of us,
to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as Unang the radyo, sovereign will. unang balita. Klaro yan mga kasama, sa 2/3 of votes ng 24 senator ay 16 ang boto para makonvict si BP Sara. Ang tanong ng karamihan, kaya ba ng prosecution team o ng Malacanang makakuha ng 16 votes? Dahil kahapon nagkaroon po ng botohan para sa presiding chair ng impeachment trial. 12 ang pumabor para po dito na pumili ng presiding officer, habang 8 naman ang bumoto ng no. So ibig sabihin, 12 lang kadalang makakayang makuha na boto. Dahil itong iba ay solid na dito sa kabila. At kahapon, naitanong din ni Senator Robin Hood Padilla yung sabi niya, nagsalita siya. Kung si Senador Chis lang sana ang ibinoto o inihalal na Senate President ay siya po'y babaligtad. Dahil pareho silang taga Bicol. Dahil nagtataka siya. Dahil kahapon nagkaroon po ng botuhan at si Senator Chis ang gagawing presiding officer. Sabi niya, ba't hindi na lang siya yung Senate President? Radyo, unang balita. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer si Chis Escudero? Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Unang radyo, unang balita. May punto rin talaga si Senador Robin Hood dahil nga po sa kahapon dalawa yung nasa harap Yung isa busy sa taga-pokpok at taga-salita, yung isa naman busy sa pasulat-sulat o ano bang ginagawa niya sa gilid Eto na ba? Kailangan kasi kapag boboto ka ng Senate President dapat marunong sa mga ganito, dapat abogado dahil talagang mapapahiya ka talaga dahil nasa tabi ka lang, paupo-upo ka lang, ikaw yung Senate President pero wala kang ginagampanan ng mabigat na tungkulin dahil mahirap mag-presiding chair Ikaw yung taga-timon sa naturang dalawang panig sa prosecution at sa defense panel Nagbabangayan sila, ikaw yung parang taga-timon, taga-referee. Kung wala kang alam sa batas, mahirap. Butit kahapon ay naging maganda itong pag-handle ni Senate presiding officer ng impeachment na si Senador Chis Escudero na sinasabi nilang nag-over the record dati. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita kahapon bago mag-umpisa ang Senate impeachment trial, kawawa yung ating yung senador na senior citizen dahil siya po hinuli. Pass break yung kasong kanyang kinakarap na plunder nung Friday na file yung kaso. At kahapon Lunes, lumabas kagad ng warrant of arrest bago ang impeachment trial ni BP Sara kinahaponan. Kung kaya di po siya nakadalo sa naturang impeachment trial dahil siya po ay sumuko at hinuli na rin ng mga kapulisan dahil sa kasong plunder. Unang radyo, unang balita. Itong tinutukoy natin si Senador Marcoleta, mga kasama. Pwede ba ako mag-statement? Sige po, statement. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung nalakip na
motion to defer issuance of a warrant of arrest ay kinalendar na agad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yun ay nakikita. Unang radyo, unang balita. Yan mga kasama, si Senador Marcoleta ilang oras bago siya hinuli at dinala sa tanggapan po ng Criminal Investigation and Detection Group. Ngunit nilinaw kahapon ng Sandigan Bayan na kung saan ay hinuli lamang itong si Senator Marcoleta na hindi pa siya natulan na guilty ha. Siya po ay hinuli lamang dahil sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kahapon mga kasama na rito. Yung naturang humahawak sa kaso na nagpalabas din po ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. Stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Yan mga kasama, ang tinig ni Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na kung saan ay nandyan yung kaso ni Senador Marcoleta, kasamang hinuli na rin kahapon yung dating kongresista na si Mike Defensor. Oras natin ganap ng 5:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin mga kasama yung ating mga kasamang radyoman na sinasabing isang tulak-truwag arestado sa Cotabato City kahapon. Sa detalye sa radyoman.web sa abang. Ronda Presinto. Wala nang nagawa ang isang lalaking runner ng illegal na droga matapos itong mapagbentahan ng suspected drugs. Ang poster buyer ng Police Station 2 sa kinasang bypass operation alas 3 kahapon sa bahagi ng Dimasunod Avenue, Barangay Poblacion 3, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspek na si Untong Abu alias Tong, 19 anyos single payong driver, residente na Poblacion 2 sa lungsod. Ayon sa ulat, nakuhanan ng suspek ng isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.05 grams na nagkakalaga ng 340 pesos object of sale. Itinuturing high-value individual o SVI di umano ang suspek dahil sa pagkakasangkot sa kaparehong kalakaran makarang maaresto ng PDO Barm sa bypass sa lungsod kung saan lumaya ito pansamantala matapos makapagpiyansa sa korte. Swak sa selda ng Istasyon 2 ang suspek at inianda muli ang kasong paglabag sa RA 965 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, Granada na di pa sumabog na tagpuan na sa bagi ng palayan sa Midsaya pa sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto.
Natagpuan sa gilid ng palayan sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato. Alas 11:30 ng tanghali, ang isang explosive MK2 hand fragmentation grenade. Ayon sa report, isang residente ang unang nakakita sa kahinay-nalang bagay at agad itong iniulat sa mga opisyal ng barangay sakay sinumbong sa mga otoridad. Matapos matanggap ang report, rumesponde ang mga pulis kasama ang mga tauhan ng 34th Explosive Ordnance Disposal Team upang beripikahin ang natagpuang pampasabog. Sa isinagawang pagsusuri, kinumpirmang isa itong mapanganib na MK2 hand grenade na hindi pa sumabog. Dinala ng EOD team ang granada para sa ligtas at wastong disposisyon. Samantala, muli namang ipinaalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan na galawin ang anumang kahinay-nalang bagay tulad ng mga unexploded ordnance upang maiwasan ang maaaring kapahamakan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalao, Tatak RMN. Unang radyo, unang bal... Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 5 mga kooperatiba sa lungsod tumanggap ng livelihood assistance. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report. Pinangunahan ni Bay Amira karon, Chief of Staff ni Deputy Speaker MP Dato Faisal Randy karon ang turnover ceremony ng livelihood assistance para sa tulong sa kooperatiba na ginanap sa isang palabigan sa lungsod ng Cotabato. Tumanggap ang 5 kooperatiba ng bawat isa ay nagkakahalaga ng 2,225,000 pesos bilang suporta sa kanilang mga programang pangkabuhayan. The Bangsa Moro has always included not only the pursuit of peace, but also its aspiration for a life, dignity, justice, and shared prosperity. We are also very honored with the presence of our Parliament Deputy Speaker, Dato Faisal Randy Caro, who personally made his presence during this ceremony. Ang tinig ni Bay Amira karon, Chief of Staff ni MP karon, kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy mga kasama sa kanyang report. DXMY Tatak RMN Report. Nagsagawa ng executive briefing ang PIALEOS project team para sa delegasyon ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE sa pangunguna ni Bangsamoro Attorney General at concurrent acting Deputy Minister Bantuas Lucman. Layo ng proyekto na mapabuti ang internet connectivity sa mga liblib na paaralan sa Bangsamoro Region, habang kapwa benepisyaryo ang MBHTE at ang Department of Education o DepEd. Inilahad sa briefing ang mga naging pag-unlad ng proyekto sa pagpapalawak ng maaasahang internet access sa mga liblib na paaralan at komunidad sa BARM. As of June 26, naikabit na ang internet connectivity sa 5,134 sa kabuuang 5,776 target na mga lokasyon sa buong bansa sa ilalim ng PIALEOS Initiative. Sa BARM, nakumpleto na ang 1,350 sa kabuuang 1,352 target na mga lokasyon na kumakatawan sa 99.85% completion rate. Kapag ganap ng naipatupad, magbibigay ang proyekto ng mabilis na internet access sa mga paaralan sa buong rehiyon upang suportahan ang digital education at mapalawak ang mga oportunidad sa pagkatuto. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swartras 189 na samantalang 5 PM naman na 036 Swartras alas 9 782 samantalang 4D naman alas 9 kagabi 1008. Mega Lotto naman na 645 na sa 15 million ng jackpot prize. Winning combination natin na 03, 36, 06, 32, 16 at 45. 655 naman na sa 63 million plus ang jackpot prize. Winning combination natin 49, 04, 25, 55, 18 at 42. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Dato Mike Benito, kay Dato Teng Latip, kasama si Mrs. niya, si Vice Ada Mastura Dato Manong Latip, na nakikinig nanonood sa Poblacion 1. Kay Dato Ila, sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Good morning po sa inyo kay Sal.
Pa-shoutout sa Bapo Referee sa Cotabato City sa Team Baklas, kay Sahara Ganoy Uto, kay Dato Uno Uto di Maukom, kay Edna Baldimore ng RH9, kay Elmer Bong Angeles, good morning. At kay Sir J. Abdila, happy birthday kay Prof. Edgar Ramirez ngayong araw. Kumusta Prof? Happy birthday po sa inyo. Kay Star Shooter sa Lagundi, kay Nasruddin Juanito at kay Dato Metrex Oto sa Banisilan. Salama kay Fatima Oto Abdullah Ayob ng Esteros. RH9, balikan natin sa Radyo Man Daisy update sa mga Marites. Balitang Showbiz. Siguradong mag-uunahan ang mga fanay ng nag-iisang Asia songbird na si Regine Velasquez para sa kanyang 40th anniversary concert ngayong October, ang finale. Hindi na kinakailangang bumili pa ng tickets ang mga gustong manood, kundi matutunghayan nila ng libre ang pasabog na show na ito ni Regine. Nakabalandra na nga sa IG ni Regine ang detalye kung saan nagsusumigaw ang subtitle na free concert. Nakasulat sa message caption ang rason kung bakit ginawang libre ang concert. Isang pasasalamat sa 40 taon. Gagawin ang anniv concert ngayong October 18 sa SM Mall of Arena. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Monday si Mangud, Tatak R. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si update sa mga Marites, mga kasama. Good morning kay Alan Belongan. Patida sa wife ni Bong Angeles. Good morning kay Ma'am Net Angeles. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man at Webs Abang sa programang Straight to the Point. At naging kagapay this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Aswan, Tatak Arimen.